Sa paanan ng kabundukan ng San Isidro ay may isang maliit na baryong napapalibutan ng palayan, ilog at matataas na punong kahoy. Tahimik ang lugar na iyon. Halos magkakakilala ang lahat ng tao at ang bawat umaga ay nagsisimula sa tilaok ng manok at malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan. Ngunit sa kabila ng payapang buhay sa baryo, may isang dalagitang namumuhay na tila may pasan na lihim sa kanyang dibdib. Ang pangalan niya ay Amara. 17 taong gulang pa lamang si Amara, ngunit maaga siyang natutong maging matatag. Bata pa siya nang mawalan ng ama dahil sa isang malubhang karamdaman. Simula noon ay ang kanyang ina na si Aling Rosa na lamang ang tumayong haligi ng kanilang munting tahanan. Nakatira sila sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at yero sa dulo ng baryo, malapit sa masukal na bahagi ng kagubatan. Madalas ay iniiwasan ng mga tao ang lugar na iyon dahil ayon sa matatanda ay may kakaibang enerhiyang nananahan doon. Ngunit para kay Amara, ang kagubatan ay tila tahanan. Doon siya nakakahanap ng katahimikan. Doon niya nararamdaman na parang may kung anong tumatawag sa kanya. At doon din niya unang nakita ang asong magbabago ng kanyang buhay. Isang maulang hapon nang mangyari iyon. Pauwi noon si Amara mula sa palengke, bitbit ang kaunting gulay at bigas na ipinabili ng kanyang ina. Habang naglalakad siya sa maputik na daan, ay may narinig siyang mahinang ungol mula sa gilid ng kagubatan. Huminto siya. Muling umalingaw-ngaw ang mahinang iyak. Parang may nasasaktan. Agad niyang sinundan ang tunog hanggang makarating siya sa ilalim ng malaking puno ng balete. Doon niya nakita ang isang asong kulay puti at kayumanggi na halos hindi na makagalaw. May sugat ito sa tagiliran at nanginginig sa lamig ng ulan. "Ay Diyos ko!" bulong ni Amara habang lumuluhod sa putikan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aso. Natatakot siyang baka kumagat ito, ngunit sa halip ay tumingala lamang ang hayop sa kanya gamit ang mapungay nitong mga mata. Parang humihingi ng tulong. "Wala ka bang kasama?" Mahina niyang tanong. Muling umungol ang aso. Napansin ni Amara na malalim ang sugat nito, tila tinamaan ng matulis na bagay. Dumadaloy pa ang dugo mula rito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib habang nakatingin sa sugatang hayop. Parang may bumubulong sa kanyang isip. "Tulungan mo siya. Iligtas mo siya." Kinabahan si Amara. Ilang beses na niyang nararanasan ang kakaibang pakiramdam na iyon simula pagkabata. Ngunit ngayon lamang ito naging napakalakas. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay inilapit niya ang kanyang 2 palad sa sugat ng aso. "Magiging ayos ka rin," bulong niya. Biglang uminit ang kanyang mga kamay. Napasinghap siya. May kakaibang liwanag na dahan-dahang lumabas mula sa kanyang mga palad. Mahina lamang iyon ngunit sapat upang magningning sa ilalim ng madilim na ulan. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, unti-unting nagsimulang magsara ang sugat ng aso. Napatigil si Amara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari!" Nawala ang dugo. Naghilom ang balat. At makalipas lamang ang ilang segundo ay tila walang nangyaring sugat sa katawan ng hayop. Napaatras si Amara sa sobrang gulat. Samantala unti-unting tumayo ang aso. Kumawag pa ito ng buntot bago dumikit sa kanya. Hindi makapaniwala ang dalagita sa kanyang nasaksihan. Anong ginawa ko?" Ngunit wala nang ibang sumagot kundi ang malakas na ulan at hanging umiihip mula sa kagubatan. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Amara.
Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Habang nakahiga siya sa manipis nilang higaan, ay hindi niya maiwasang titigan ang asong natutulog sa gilid ng kanyang kama. Inuwi niya ito. Pinangalanan niya itong Kidlat dahil sa bilis ng paggaling nito. Tahimik lamang ang aso, ngunit napakatalino. Simula nang maiuwi niya ito ay halos ayaw na nitong lumayo sa kanya. Amara, tawag ng kanyang ina mula sa kabilang silid. Tulog ka na ba? Hindi pa po, inay. Pumasok si Aling Rosa habang may hawak na lampara. Kanina ka pa ba, Lisa? May problema ba? Umupo si Amara at tila nagatubiling magsalita. Inay, naniniwala po ba kayo sa mga himala? Napatigil si Aling Rosa. Mahirap man paniwalaan pero oo, sagot nito. Bakit mo natanong? Nagkibit balikat si Amara. Wala po. Ngunit tila may napansin ang kanyang ina. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang kamay. Mula pagkabata mo, alam kong may kakaiba sa'yo. Biglang kinabahan si Amara. Ano pong ibig ninyong sabihin? Matagal bago sumagot si Aling Rosa. Naalala mo ba noong 7 taong gulang ka pa lamang? Umiling si Amara. Nilagnat ako noon, hindi ba? Tumango ang kanyang ina. Halos mawalan ka ng buhay. Hindi bumababa ang lagnat mo kahit anong gamot ang gawin namin. Tahimik na nakinig si Amara. Pero isang gabi, pagpapatuloy ni Aling Rosa, biglang may liwanag na lumabas sa buong silid mo. Kinabukasan, magaling ka na. Napalunok si Amara. Hindi niya yon maalala. Simula noon, mahinang sabi ng kanyang ina, natakot akong baka may kakaibang dahilan kung bakit ka naiiba. Nanginginig na ang kamay ni Amara. Inay, paano kung totoo po yon? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip ay tumingin lamang ito kay Kidlat na mahimbing na natutulog. At paano kung ang kapangyarihang iyan ay hindi sumpa? Bulong nito, kundi biyaya. Lumipas ang mga araw na pilit iniiwasan ni Amara ang isipin ang nangyari. Ngunit hindi niya kayang takasan ang katotohanan. Unti-unti niyang napapansin ang kakaibang kakayahan niya. Kapag may sugatang ibon siyang nahahawakan, mabilis itong gumagaling. Kapag may sirang halaman sa kanilang bakuran, muling sumisigla kapag nadidiligan niya. At higit sa lahat, tila mas lumalakas si Kidlat sa bawat araw na lumilipas. Minsan ay tila naiintindihan pa nito ang kanyang iniisip. Hindi kaya nag-iilusyon lang ako? Tanong niya minsang kausap ang aso habang nasa ilog sila. Tahimik lamang na tumingin si Kidlat sa kanya. Ngunit maya-maya ay bigla itong tumahol at tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Kidlat, sandali! Hinabol niya ang aso hanggang makarating siya sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon. Sa gitna ng kagubatan ay may isang lumang kubong halos lamunin na ng mga baging at lumot. Napatigil si Amara. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may humihila sa kanya papalapit doon. Dahan-dahan siyang lumakad. At nang tuluyan niyang mabuksan ang pinto ng kubo, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na nakaupo sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa wakas, sabi ng matanda habang nakatitig sa kanya, dumating ka rin. Napatras si Amara. Sino po kayo? Ngumiti ang matanda. Masyado nang matagal kitang hinihintay, Amara. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Tumayo ang matanda gamit ang isang kahoy na tungkod. Maputi na ang buhok nito at tila ba napakaraming taon nang nabubuhay sa mundong iyon.
Dahil alam kong ikaw ang susunod na tagapagmana ng liwanag ng Lunaria. Napatulala si Amara. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Hindi ko po kayo maintindihan. Humakbang palapit ang matanda. Ang kapangyarihang nasa loob mo ay hindi ordinaryo, sabi nito. At ang asong iniligtas mo ay hindi rin basta hayop. Napatingin si Amara kay Kidlat. Tahimik lamang ang aso, ngunit matalim ang tingin nito sa matanda. May paparating na panganib, dagdag ng matanda. At ikaw lamang ang may kakayahang pumigil dito. Anong panganib? Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa labas ng kubo kung saan nagsisimulang dumilim ang kalangitan. Kasabay noon ay biglang umihip ang malamig na hangin. At mula sa kailaliman ng kagubatan ay may umalingaw-ngaw na mababang ungol na hindi pangkaraniwang tunog ng hayop. Parang may halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Napatras si Amara habang nanginginig. Ano iyon? Mabigat ang mukha ng matanda habang muling tumingin sa kanya. Ang simula ng kapalarang matagal nang naghihintay sa iyo. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya naramdaman ni Amara na may mas malaki pa palang dahilan kung bakit siya isinilang sa mundong ito. Mabigat ang hanging bumabalot sa lumang kubo habang nakatayo si Amara sa harap ng matandang babae. Sa labas ay patuloy ang paghihip ng malamig na hangin at tila bawat tunog mula sa kagubatan ay may kasamang babala. Mahigpit na yumakap si Kidlat sa tabi ng dalagita. Hindi pa rin mapakali si Amara. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ng matanda, tagapagmana ng liwanag ng Lunaria. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit malinaw sa kanya na hindi nagsisinungaling ang kaharap niya. Sino po ba talaga kayo? Mahinang tanong niya. Lumapit ang matanda sa maliit na mesa at nagsindi ng isa pang lampara. Agad na luminaw ang loob ng kubo. Doon napansin ni Amara ang mga kakaibang bagay sa paligid. May mga tuyong halamang nakasabit sa kisame, matatandang aklat na balot ng alikabok, at mga simbolong nakaukit sa kahoy na dingding. Sa gitna ng silid ay may lumang bilog na marka sa sahig na tila matagal nang ginagamit sa ritual. Ako si Salve, sagot ng matanda. Ako ang huling tagapagbantay ng Lunaria. Tagapagbantay? Tumango si Salve habang marahang umuupo. Maraming taon na ang nakalipas. Bago pa isinilang ang mga tao sa baryong ito, may sinaunang angkan na nagtataglay ng kapangyarihang magpagaling. Tahimik na nakinig si Amara. Tinawag silang mga tagapagdala ng liwanag. Ang kanilang tungkulin ay protektahan ang balanse ng buhay, tao man, hayop, halaman o kalikasan. Napatingin si Amara sa sarili niyang mga kamay. Kapangyarihan po ba iyon? Higit pa roon, sagot ni Salve. Ang liwanag ng Lunaria ay biyayang ipinapasa lamang sa iisang tagapagmana kada salinlahi. Napalunok si Amara. Ako po ba iyon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito kay Kidlat. At pinili ka na rin ng bantay. Napakunot noo si Amara. Bantay? Muling tumayo si Salve at lumapit sa aso. Dahan-dahan itong hinaplos ang ulo ni Kidlat. Hindi ordinaryong aso ang kasama mo. Agad na tumayo si Kidlat at tila naging alerto. Siya ang isa sa mga huling nilalang na isinumpa ang protektahan ng tagapagdala ng liwanag. Hindi makapaniwala si Amara. Hindi maaari. Aso lang siya. Ngunit nang sabihin niya iyon, ay biglang tumingin sa kanya si Kidlat. At sa loob ng ilang segundo nakita niya ang kakaibang pagningning sa mga mata nito. Parang may talino itong higit pa sa karaniwang hayop. Napaatras siya. Ano ba talaga siya?
Isang bantay, sagot ni Salve. At hindi kanya nagkataong nakita, hinanap kanya. Tahimik na napaupo si Amara. Pakiramdam niya ay biglang nagulo ang buong mundong nakasanayan niya. Akala niya noon ay isa lamang siyang ordinaryong dalagitang namumuhay ng tahimik sa baryo. Ngunit ngayon tila may lihim na matagal nang itinatago sa kanyang pagkatao. Bakit po ako? Tanong niya matapos ang mahabang katahimikan. Malungkot na ngumiti si Salve. Dahil ikaw ang huling natitirang dugo ng Lunaria. Nanlaki ang mata ni Amara. Hindi po maaari. Ang iyong ama, pagpapatuloy ng matanda, ay isa sa mga inapo ng sinaunang angkan. Biglang bumigat ang dibdib ni Amara. Bihira nilang pag-usapan ang kanyang ama simula nang ito'y mamatay. Naalala niya ang mabait nitong muka. Ang mga gabing kinakantahan siya nito upang makatulog. Ang mga pangakong hindi na natupad. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil gusto kanyang protektahan. Napayuko si Amara. Sa anong panganib? Huminga ng malalim si Salve bago nagsalita. Hindi lamang liwanag ang umiiral sa mundong ito. Unti-unting lumamig ang paligid. Tulad ng bawat biyaya, may kapalit itong dilim. Biglang umalingaw-ngaw sa labas ang mababang ungol na narinig kanina. Mas malapit na ngayon. Napalingon si Amara sa pintuan. May mga nilalang na matagal nang naghihintay na muling lumitaw ang kapangyarihan ng Lunaria. Mahinang sabi ni Salve. At kapag nalaman nilang ikaw ang tagapagmana, hindi na nito itinuloy ang sasabihin. Ngunit sapat na iyon upang makaramdam ng takot si Amara. Hindi ko po kayang lumaban, nanginginig niyang sabi. Hindi pa, sagot ni Salve. Pero matututo ka. Makalipas ang ilang sandali ay inilabas ni Salve ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng mesa. Luma iyon at yari sa maitim na kahoy. Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang kahon. Sa loob ay may kwintas na may hugis buwan at kristal na kulay pilak. Pagkahawak niya rito ay biglang uminit ang kanyang palad. Kasabay noon ay may kakaibang liwanag na kumalat sa buong kubo. Napasinghap siya. May mga larawang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang sinaunang templo. Mga taong nakaputi. Malaking punong kumikislap sa gitna ng kagubatan. At isang batang babae na may hawak na liwanag sa kanyang mga kamay. Bigla siyang napabitaw sa kwintas. Hingal na hingal siya. Ano po yon? Mga alaala ng Lunaria, sagot ni Salve. Tinanggap ka na ng kapangyarihan. Tahimik na napatingin si Amara sa kwintas. Pakiramdam niya ay may kung anong nagising sa loob niya. At kasabay nito ay tila mas luminaw ang lahat ng bagay sa paligid. Naririnig niya ang hangin. Ang paggalaw ng mga dahon. Maging ang tibok ng puso ni Kidlat sa kanyang tabi. Hindi ako handa rito, bulong niya. Lumapit si Salve at hinawakan ng kanyang balikat. Walang sino mang tunay na naghahanda para sa kapalaran. Nang gabing iyon ay pinauwi muna si Amara ng matanda. Bumalik ka bukas, sabi ni Salve. Magsisimula na ang iyong pagsasanay. Tahimik na tumango si Amara. Habang naglalakad siya pauwi kasama si Kidlat ay tila mas madilim kaysa dati ang buong kagubatan. Parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas. Kidlat, mahina niyang tawag. Tumahol ng mahina ang aso. Pakiramdam ko may sumusunod sa atin. Biglang huminto si Kidlat.
Nagtayuan ang balahibo nito habang nakatingin sa madilim na bahagi ng kagubatan at maya-maya may dalawang mapupulang matang lumitaw sa dilim. Napatigil si Amara. Kasunod noon ay mababang ungol. Dahan-dahang lumabas mula sa mga puno ang isang malaking nilalang na tila pinaghalong aso at anino. Mahahaba ang pangil nito, namumula ang mga mata at tila nabubulok ang balat nito. Napaatras si Amara sa takot. Ano yan? Biglang humarang si Kidlat sa kanyang harapan habang umuungol. Ngunit kitang-kita ni Amara na mas malaki at mas mabangis ang nilalang. Humakbang ito palapit. 1, 2, 3. At saka ito mabilis na sumugod. Napapikit si Amara sa takot. Ngunit bago pa siya maabot ng nilalang, ay biglang nagliwanag ang kwintas sa kanyang leeg. Kasabay noon ay may malakas na bugso ng enerhiyang sumabog mula sa kanyang katawan. Tumilapon ng halimaw ilang metro palayo. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw nito sa buong kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Muling tumayo ang nilalang. Mas mabangis na ngayon ang tingin nito. At habang papalapit ito unti-unting nagliwanag ang buong katawan ni Kidlat. Napaatras si Amara sa kanyang nakita. Dahil sa unang pagkakataon ng ordinaryong aso na iniligtas niya ay nagsimulang magbago. Mas luminaw ang mga mata nito. Lumaki ang katawan. At ang balahibo nitong dati kulay kayumanggi at puti ay nagmistulang pilak na kumikislap sa ilalim ng buwan. Napasinghap si Amara. Kidlat! Humakbang pasulong ang aso habang mabagsik na nakatitig sa halimaw. At sa gabing yun unang nasilayan ni Amara ang tunay na anyo ng kanyang alaga. Nanginginig si Amara habang nakatitig sa nilalang na nasa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang asong ilang araw pa lamang niyang nakakasama ay hindi pala ordinaryong hayop. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, unti-unting lumaki ang katawan ni Kidlat. Ang dati nitong simpleng balahibo ay naging makinang na tila pilak. At ang mga mata nitong dati maamo ay nagningning na parang apoy na kulay ginto. Mas naging matipuno rin ito. Mas mabangis. Ngunit sa kabila ng pagbabago nito, naramdaman pa rin ni Amara ang parehong presensya, ang parehong asong tumabi sa kanya noong siya'y nag-iisa. Kidlat. Mahinang tawag niya. Bahagyang lumingon ng nilalang sa kanya. At sa isang iglap, tila nawala ang takot sa puso ni Amara dahil alam niyang hindi siya sasaktan nito. Sa halip ipoprotekta siya nito. Muling umungol ang maitim na halimaw mula sa kagubatan. Nakatayo ito ilang metro ang layo habang mabangis na nakatitig kay Kidlat. Tumutulo ang maitim na laway mula sa pangil nito. At habang tumatagal ay lalo nitong inilalabas ang nakapangingilabot na anyo. "Umalis ka rito, Amara," biglang sabi ng isang tinig. Nanlaki ang mata ng dalagita. Napalingon siya sa paligid. Sinong nagsalita? Atras. Biglang napatingin siya kay Kidlat. Nanigas siya. Dahil malinaw niyang narinig ang tinigat si Kidlat lamang ang nasa harapan niya. Hindi maaari. Hindi gumagalaw ang bibig ng aso, ngunit muli niyang narinig ang boses nito sa kanyang isip. Mapanganib ang nilalang na ito. Napaatras si Amara. "Kidlat, ikaw ba yan?" Hindi na ito sumagot. Sa halip ay ibinalik nito ang tingin sa halimaw at kasunod noon ay mabilis itong sumugod.
parang kidlat ang bilis nito. Nagbanggaan ang dalawang nilalang sa gitna ng kagubatan dahilan upang manginig ang lupa. Napahawak si Amara sa isang puno habang pinapanood ang laban. Ngayon lamang siya nakakita ng ganoong klase ng nilalang. Malakas ang halimaw ngunit tila mas mabilis si Kidlat. Sa bawat pag-atake nito ay kumikislap ang pilak na liwanag mula sa kanyang balahibo. Ngunit napansin ni Amara na habang tumatagal ang laban ay tila humihina si Kidlat. "Mag-ingat!" sigaw niya. Huli na. Biglang sinugod ng halimaw si Kidlat at malakas itong kinalmot sa tagiliran. Umalingaw-ngaw ang ungol ng aso. "Kidlat!" Naramdaman ni Amara ang matinding takot at kasabay noon ay biglang uminit ang kuwintas sa kanyang leeg. Muling nagliwanag ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung paano ngunit tila may kung anong puwersang gumabay sa kanya. Humakbang siya pasulong. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay patungo kay Kidlat. Atras! Kasabay ng kanyang sigaw ay isang bugso ng liwanag ang kumawala mula sa kanyang palad. Tinamaan nito ang halimaw. Napaatras ang nilalang habang sumisigaw sa sakit. Nanlaki ang mata ni Amara. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita niyang unti-unting naghihilom ang sugat ni Kidlat. Mas mabilis kaysa dati. Parang buhay na enerhiya ang dumadaloy mula sa kanya patungo sa aso. "Amara," mahina niyang narinig sa isip niya. Pagod ang tinig ni Kidlat. "Hindi mo pa kontrolado ang kapangyarihan mo. Huwag kang magsalita!" Sigaw niya habang nangingilid ang luha. "Hindi kita hahayaang masaktan." Muling tumayo si Kidlat at sa pagkakataong iyon ay tila mas maliwanag na ang kanyang anyo. Nagulat ang halimaw. Parang natakot ito. At sa loob lamang ng ilang segundo tumalikod ito at mabilis na tumakbo pabalik sa kailaliman ng kagubatan. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Tanging malalakas na paghinga lamang ni Amara ang maririnig. Pagkatapos ay biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Bago pa siya tuluyang bumagsak ay mabilis siyang nasalo ni Kidlat. Ngunit muli itong nagbago. Unti-unting lumiit ang katawan nito hanggang sa bumalik ito sa ordinaryong anyo ng aso. Nanghihina rin ito. "Kidlat," bulong ni Amara habang niyayakap ito. "Hindi kita pababayaan." Madaling araw na nang makarating sila sa bahay. Tahimik na binuksan ni Amara ang pinto upang hindi magising ang kanyang ina. Ngunit pagpasok pa lamang niya ay nadatnan na niya itong gising at naghihintay. "Amara!" Agad lumapit si Aling Rosa nang makitang marumi at sugatan ang anak. "Anong nangyari sa'yo?" Hindi agad nakasagot si Amara. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Paano niya sasabihin sa kanyang ina na may halimaw siyang nakalaban, na kayang magsalita ng aso niya, na tila may kapangyarihang nabubuhay sa loob niya? Napaupo siya habang yakap si Kidlat. "At kung sabihin kong may mga nilalang na gustong pumatay sa akin," mahinang sabi niya. Biglang namutla si Aling Rosa. "May nakita ka na?" Napatigil si Amara. Hindi po kayo nagugulat?" Tahimik lamang ang kanyang ina. Unti-unti itong naupo sa harap niya. "Akala ko matagal pa bago mangyari ito. Anong ibig ninyong sabihin?" Namasa ang mga mata ni Aling Rosa. "May mga bagay akong itinago sa iyo upang mabigyan ka ng normal na buhay." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Amara. "Alam ninyo?" Tumango ang kanyang ina. "Alam kong darating ang araw na gigising ang kapangyarihan mo." Napayuko si Amara. "Bakit hindi ninyo sinabi sa akin?"
dahil natatakot ako. Tahimik ang buong silid. At dahil iyon din ang huling bilin ng ama mo. Parang may kumurot sa puso ni Amara. Si Itay? Tumango si Aling Rosa habang pinipigilan ng luha. Hindi ordinaryong tao ang ama mo. Napatitig si Amara sa kanyang ina. Isa siya sa pinakamalakas na tagapag-ingat ng lunarya. Unti-unting nagbalik sa isip ni Amara ang ilang alaala ng kanyang ama. Naalala niya kung paano ito palaging may dalang maliit na kwintas na hugis buwan. Kung paano ito laging nakatingin sa kagubatan tuwing gabi. At kung paano ito biglang nawala sa kanilang buhay dahil sa isang misteryosong sakit. Hindi siya namatay sa ordinaryong karamdaman. Mahina ngunit mabigat na sabi ni Aling Rosa. Nanlamig si Amara. Kung ganon, paano siya namatay? Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Ngunit ang katahimikan nito ay tila mas mabigat kaysa anumang salita. May mga nilalang na matagal nang naghahanap sa kapangyarihan ng lunarya. Sagot nito matapos ang ilang sandali. At isa sa mga iyon ang pumatay sa iyong ama. Parang biglang nawalan ng hangin si Amara. Hindi siya makapaniwala. Buong buhay niya ay akala niyang sakit lamang ang kumuha sa kanyang ama. Ngunit ngayon nalaman niyang may mas madilim palang katotohanan. Mahigpit niyang niyakap si Kidlat. Bakit nila ginagawa iyon? Dahil ang liwanag ng lunarya ay may kakayahang magbigay buhay, sagot ni Aling Rosa. At may mga nilalang na gustong gamitin iyon para sa sarili nilang kapangyarihan. Napapikit si Amara. Unti-unting lumalalim ang mundong hindi niya alam na umiiral pala. At pakiramdam niya simula pa lamang ito ng mas malaki niyang laban. Kinabukasan ay maagang bumalik si Amara sa kubo ni Salve. Ngunit pagdating niya roon ay tila kakaiba ang paligid. Tahimik, masyadong tahimik, walang maririnig na ibon, walang hangin. Biglang naging alerto si Kidlat. May mali, mahinang boses nito sa isip ni Amara. Mabilis na tumibok ang puso ng dalagita. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kubo at agad siyang natigilan. Wasak ang loob nito. Nagkalat ang mga gamit. Basag ang mga bote at nakakalat ang mga pahina ng matatandang aklat. Aling Salve? Sigaw ni Amara. Walang sumagot. Maya-maya ay may nakita siyang bakas ng dugo sa sahig. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi maaari. Biglang may mahina siyang narinig na pag-ubo mula sa likod ng kubo. Agad siyang tumakbo palabas. At doon niya nakita si Salve na nakasandal sa puno habang duguan. Aling Salve. Mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Mahina na ang paghinga ng matanda. Tumating sila. Hirap nitong sabi. Sino? Mga anino. Napaluha si Amara habang inilalagay ang mga kamay niya sa sugat ng matanda. Muling nagliwanag ang kanyang palad. Ngunit sa pagkakataong iyon tila hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Mas malalim ang sugat. Mas madilim. Parang may kung anong pumipigil sa kanyang pagpapagaling. Hindi, umiiyak niyang bulong. Hindi kita kayang mawala. Mahinang ngumiti si Salve. Makinig ka sa akin, Amara. Nanginginig ang dalagita habang nakikinig. May isang lugar na kailangan mong hanapin. Ano pong lugar? Ang templo ng lunarya. Nanlaki ang mata ni Amara. Doon mo matututunan ang buong katotohanan tungkol sa kapangyarihan mo. Huminga ng mabigat si Salve at doon magsisimula ang tunay mong kapalaran. Mahigpit na nakahawak si Amara sa kamay ni Salve habang pilit niyang pinapagaling ang sugat nito.
Patuloy ang pagdaloy ng liwanag mula sa kanyang mga palad, ngunit tila unti-unting nilalamon ng maitim na enerhiya ang katawan ng matanda. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi gumagana ng buo ang kanyang kapangyarihan. Hindi, nanginginig niyang bulong. Ayokong may mawala na naman. Huminga ng mabigat si Salve. Pagod na ang mukha nito, ngunit pilit pa rin itong ngumiti. Huwag mong sisihin ang sarili mo, bata. Mahinang sabi nito. May mga sugat na hindi basta kayang pagalingin ng liwanag. Napaluha si Amara. Pero kaya ko pong tumulong. Hindi ba? Tumutulong ka na. Unti-unting humina ang liwanag sa mga kamay ni Amara. Pakiramdam niya ay nauubos ang kanyang lakas. Napansin iyon ni Kidlat. Amara, sabi nito sa isip niya. Kapag ipinilit mo pa, ikaw naman ang manghihina. Ngunit ayaw tumigil ng dalagita. Masyado na siyang maraming nawala sa buhay. Ayaw niyang mawalan muli. Makinig ka sa akin. Muling sabi ni Salve habang hirap na hirap huminga. Hindi mo kailangang iligtas ang lahat ng mag-isa. Napapikit si Amara. Matagal na niyang pasan ang pakiramdam na kailangan niyang maging matatag para sa lahat. Para sa kanyang ina. Para sa sarili niya. At ngayon para sa kapangyarihang hindi niya naman ginustong mapasa kanya. Bakit po ako? Bulong niya. Napakarami namang ibang tao. Tahimik na tumingin si Salve sa kanya. Dahil mabuti ang puso mo. Muling pumatak ang luha ni Amara. Ang tunay na liwanag ng lunarya ay hindi nasusukat sa lakas, pagpapatuloy ng matanda, kundi sa kakayahang magmahal at magpagaling kahit ikaw mismo ay sugatan. Hindi makapagsalita si Amara. Parang may unti-unting bumubukas sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal niyang ikinukubli. Takot, kalungkutan, pangungulila, at galit sa pagkawala ng kanyang ama. Maya-maya ay may inilabas si Salve mula sa bulsa nito. Isang maliit na piraso ng lumang papel. May nakaguhit na kakaibang simbolo roon na kahawig ng buwan at puno. Ito ang daan papunta sa templo ng Lunarya, sabi nito. Dahan-dahang tinanggap iyon ni Amara. Nasaan po iyon? Sa puso ng kagubatan ng silang. Nanlaki ang mata ni Kidlat. Mapanganib doon, sabi nito sa isip ni Amara. Napatingin ang dalagita rito. Bakit? Doon unang nagsimula ang digmaan ng liwanag at dilim. Nanlamig si Amara. Digmaan? Tumango si Salve. Maraming taon nang nakatago ang templo upang hindi ito mahanap ng mga nilalang ng anino. Tulad ng umatake sa inyo, mas masahol pa. Tahimik na bumagsak ang tingin ni Amara sa mapa. Hindi niya akalaing aabot siya sa puntong kailangan niyang harapin ang mundong hindi niya alam na umiiral pala. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, sagot ni Salve. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon ay muling nagdilim ang paligid. Naging alerto si Kidlat. May paparating. Mabilis na tumayo si Amara. Mula sa pagitan ng mga puno ay unti-unting lumitaw ang maiitim na anino. 1, 2, 3. At maya-maya ay higit pa. Parang mga taong nababalot ng usok ang kanilang katawan at pulang-pula ang mga mata. Nanlaki ang mata ni Amara. Sila ba yung umatake? Tumango si Salve. Mga alagad ng anino. Unti-unting tumayo ang matanda kahit hirap na ito. Tumakbo kayo! Ha, hindi ko kayo iiwan! Makinig ka sa akin! Sigaw ni Salve. Napahinto si Amara. Hindi pa handa ang kapangyarihan mo para labanan sila.
Mabilis na lumapit ang mga anino. Habang papalapit sila, ay tila nanlalamig ang buong paligid. Nanghihina rin si Amara. Parang hinihigop ng mga nilalang ang kanyang lakas. Anong nangyayari? Hirap niyang sabi. Ginagamit nila ang takot mo, paliwanag ni Kidlat. Huwag kang magpapadala. Ngunit mahirap iyon gawin. Lalo na nang marinig ni Amara ang pabulong na mga tinig mula sa paligid. Mamamatay ka rin. Katulad ng ama mo. Hindi mo sila maililigtas. Napahawak siya sa kanyang ulo. Tumigil kayo. Biglang lumapit ang isa sa mga anino at mabilis siyang sinugod. Ngunit bago pa siya maabot nito, ay sumugod si Kidlat. Muling nagliwanag ang katawan nito. Sa isang malakas na dagundong ay tumilapon ang nilalang, ngunit mas marami pa ang paparating. Amara! Sigaw ni Salve. Ngayon na! Mabilis na hinila ni Kidlat ang damit ng dalagita. Napalingon si Amara kay Salve. Ayaw niya itong iwan. Ngunit nang makita niya ang matatag nitong tingin na unawaan niyang wala na siyang pagpipilian. Mabilis siyang tumakbo kasama si Kidlat palayo sa kubo habang patuloy na dumarami ang mga nilalang sa likuran nila. At habang papalayo siya narinig niya ang huling sigaw ni Salve. Hanapin mo ang liwanag. Kasunod noon ay isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa buong kagubatan. Napahinto si Amara. Mabilis siyang napalingon. At nakita niyang nababalot ng matinding puting liwanag ang buong lugar kung saan naiwan si Salve. Hindi! Umiiyak niyang bulong, ngunit mabilis siyang itinulak ni Kidlat pasulong. Kailangan nating umalis. Hindi tumigil sa pagtakbo si Amara hanggang makarating sila sa gilid ng ilog. Hingal na hingal siya nang mapaupo sa damuhan. Tahimik ang paligid ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay muli na naman siyang nawalan. Napayakap siya kay Kidlat habang umiiyak. Kasalanan ko. Huwag mong sabihin yan. Napatingin siya rito. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya masasaktan. Tahimik na umupo si Kidlat sa tabi niya. Kahit wala ka, darating pa rin sila. Pero hindi ko siya nailigtas. Matagal bago sumagot si Kidlat. Hindi lahat ng laban ay tungkol sa pagliligtas. Napatingin si Amara sa ilog. Tahimik na umaagos ang tubig habang sumasalamin ang liwanag ng buwan. Bakit mo ako pinili? Tanong niya. Hindi kita pinili. Napakunot noo siya. Kundi, tayo ang pinili ng liwanag. Natahimik si Amara. Mahirap pa ring tanggapin ang lahat. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Kinabukasan ay maagang naghanda si Amara. Tahimik lamang si Aling Rosa habang inilalagay ang pagkain sa lumang bag ng anak. Hindi na nito kailangang magtanong. Alam na nitong aalis si Amara. Kailangan ko pong hanapin ang templo, mahinang sabi ng dalagita. Tumango ang kanyang ina kahit bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Alam ko, natatakot po ako. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang kanyang mukha. Ang matapang ay hindi iyong walang takot, sabi nito, kundi iyong lumalaban kahit natatakot. Unti-unting napuno ng luha ang mata ni Amara. Mahigpit niya itong niyakap. Ako na lang po ang meron kayo. At ikaw ang pinakamahalagang biyayang natanggap ko. Tahimik silang nagyakapan habang sumisilip ang liwanag ng umaga mula sa bintana. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumayo si Aling Rosa at may inilagay sa kamay ng anak. Isang lumang singsing. Nanlaki ang mata ni Amara. Kay Itay ito. Tumango ang kanyang ina.
Panahon ng mapasaiyo. Dahan-dahang sinuot iyon ni Amara. At sa pagdampi nito sa kanyang balat ay tila may mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Napansin iyon ni Kidlat. May kapangyarihan ang singsing na yan, sabi nito. Talaga? Pag-aari iyon ng iyong ama noong siya pa ang tagapagtanggol ng Lunaria. Tahimik na pinagmasdan ni Amara ang singsing. Pakiramdam niya ay mas lalo niyang nararamdaman ang presensya ng kanyang ama. Parang kahit wala na ito may bahagi pa rin itong gumagabay sa kanya. Pagsapit ng tanghali ay nagsimula na silang maglakbay, papunta sa kagubatan ng silang. Ayon kay Salve, naroon ang templo ng Lunaria. At naroon din ang sagot sa lahat ng tanong niya. Ngunit habang papalalim sila sa kagubatan, unti-unting nagiging kakaiba ang paligid. Mas malamig ang hangin, mas tahimik, at tila bawat puno ay may matang nagmamasid sa kanila. Maya-maya ay huminto si Kidlat. Nagtayuan ang balahibo nito. Amara, ano? May mabigat na ungol na umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kagubatan. Kasunod noon ay malalakas na yabag. 1, 2, 3. At maya-maya isang napakalaking nilalang ang dahan-dahang lumabas mula sa pagitan ng mga puno. Halos doble ito sa laki ng karaniwang tao. Maitim ang katawan. May mahahabang sungay at kumikislap sa pula ang mga mata nito. Nanigas si Amara dahil sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng presensyang higit na mas mapanganib kaysa alinmang nilalang na nakaharap niya noon. Napatigil si Amara habang nakatitig sa dambuhalang nilalang na unti-unting lumalabas mula sa kailaliman ng kagubatan. Bawat hakbang nito ay tila nagpapayanig sa lupa. Ang maitim nitong katawan ay nababalutan ng tila usok na gumagalaw na parang buhay. Mahahaba ang mga sungay nito at ang mga matang kulay pula ay nakatutok lamang kay Amara. Parang kilala siya nito. Parang matagal na siyang hinihintay. Napaatras ang dalagita habang mahigpit na hinahawakan ng kwintas sa kanyang leeg. Kakidlat, nanginginig niyang bulong. Agad humarang ang aso sa kanyang harapan. Muli nitong inilabas ang tunay nitong anyo, ang makinang na balahibong pilak at mga matang kumikislap sa gintong liwanag. Ngunit sa pagkakataong iyon, napansin ni Amara ang kakaiba. Tila mas maingat si Kidlat. Hindi tulad noong mga nakaraan na agad itong sumusugod. Delikado ang nilalang na ito. Sabi nito sa isip niya. Ano siya? Tahimik muna si Kidlat bago sumagot. Isa siyang tagasilak. Napakunot no si Amara. Ano iyon? Mga sinaunang nilalang na nilikha noong unang digmaan ng liwanag at dilim. Muling umungol ang halimaw. Kasabay noon ay umihip ang napakalamig na hangin. Naramdaman ni Amara ang panginginig sa kanyang buong katawan. Parang may mabigat na enerhiyang pumipigil sa kanyang huminga ng maayos. Bakit pakiramdam ko? Nanghihina ako? Dahil sinisipsip nito ang liwanag sa paligid, sagot ni Kidlat. Unti-unting humakbang palapit ang halimaw at sa bawat hakbang nito ay tila namamatay ang mga halamang nadadaanan nito. Nanlaki ang mata ni Amara, maging ang damo ay unti-unting nangingitim. Anong klaseng nilalang ito? Biglang bumuka ang bibig ng halimaw at mula rito ay lumabas ang malalim at nakabibinging tinig. Tagapagmana. Napatigil si Amara. Hindi siya makapaniwala. Marunong itong magsalita?
Matagal ka naming hinintay. Napaatras siya. Sinong kami? Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay itinaas nito ang isang napakalaking kamay. Kasabay noon ay nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Mula sa ilalim ng lupa ay unti-unting nagsilabasan ang maliliit na nilalang na puro itim ang katawan at pulang mata. Parang mga nilalang na gawa sa usok. Nanlaki ang mata ni Amara. "Kidlat, tumakbo ka," maring sabi nito. Hindi kita iiwan." "Makinig ka sa akin." Ngunit huli na. Mabilis nang sumugod ang mga nilalang. Agad na iniunat ni Amara ang kanyang kamay. Muling nagliwanag ang kanyang mga palad. Isang bugso ng liwanag ang tumama sa unang nilalang na sumugod sa kanya. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito bago ito naglaho. Ngunit hindi sapat iyon. Mas marami pa ang paparating. "Hindi sila nauubos," sigaw niya. Mabilis na kumilos si Kidlat. Sa bawat pag-atake nito ay may kasamang makinang na enerhiya na sumisira sa mga nilalang. Ngunit habang tumatagal ang laban mas dumarami ang mga anino. At sa likod nila ay tahimik lamang na nakatayo ang dambuhalang tagasila. Parang pinagmamasdan lamang sila, parang sinusubok. "Amara!" sigaw ni Kidlat. "Pakinggan mo ang liwanag." "Ano?" "Hindi sapat ang takot para kontrolin ang kapangyarihan mo." Napaatras si Amara nang muling may sumugod na nilalang. Muntik na siyang tamaan kung hindi siya nahila ni Kidlat. Napaupo siya sa lupa habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang ordinaryong dalagita noon. Ngunit habang nakatingin siya sa naglalaban ng Kidlat at mga nilalang may, naalala siya. Ang sinabi ni Salve, ang tunay na liwanag ng lunarya ay hindi nasusukat sa lakas. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Naririnig pa rin niya ang mga sigaw, ang yabag ng mga halimaw. Ngunit pinilit niyang ituon ang isip sa isang bagay. Hindi sa takot, kundi sa pagnanais na protektahan si Kidlat, protektahan ang kanyang ina, protektahan ang buhay, at sa sandaling iyon may kakaibang init na muling nabuhay sa kanyang dibdib. Biglang lumiwanag ang kuwintas sa kanyang leeg, kasabay noon ay nagliwanag din ang buong kagubatan. Nanlaki ang mata ng mga nilalang, maging ang tagasilak ay napaatras. Unti-unting lumutang si Amara habang nababalot ng puting liwanag ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung paano nangyayari iyon. Ngunit pakiramdam niya parang may enerhiyang dumadaloy mula sa buong kagubatan papunta sa kanya. Ang mga tuyong halaman ay muling sumigla. Ang mga nalalantang puno ay nagkaroon ng buhay at mula sa kanyang mga kamay ay kumalat ang napakalakas na bugso ng liwanag. Tumama iyon sa mga nilalang ng anino. Isa-isa silang nagsimulang maglaho habang sumisigaw sa sakit. Hindi maaari. Ungol ng tagasilak. Napatingin ito kay Amara na tila ngayon lamang nakakita ng ganoong klase ng kapangyarihan. Buhay pa pala ang tunay na liwanag. Humakbang si Amara pasulong. At sa unang pagkakataon nararamdaman niyang hindi lamang siya basta natatakot. May kung anong lakas na unti-unting nagigising sa loob niya. "Hindi ko hahayaang saktan ninyo ang mga inosente," matatag niyang sabi. Biglang nagngalit ang tagasilak. "Hindi mo nauunawa ng kapangyarihang hawak mo. At hindi ko hahayaang gamitin ninyo yon." Muling sumugod ang dambuhalang nilalang. Ngunit bago pa ito makalapit, ay mabilis na tumalon si Kidlat at kinagat ang braso nito.
umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng halimaw. "Ngayon, Amara!" sigaw ni Kidlat. Agad niyang iniunat ang dalawang kamay. Matingkad na liwanag ang muling sumabog mula sa kanyang katawan. Tinamaan nito ang tagasilak sa dibdib. At sa unang pagkakataon nakita niyang natakot ang nilalang. Unti-unti itong umatras, hanggang sa tuluyan itong umurong pabalik sa kadiliman ng kagubatan. Kasabay nito ay naglaho rin ang natitirang mga anino. At muling bumalik ang katahimikan. Agad bumagsak si Amara sa lupa. Pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas niya. Mabilis siyang nilapitan ni Kidlat. "Amara! Heto pa ako," mahina niyang sagot. Umupo ang aso sa tabi niya. "Ginamit mo ng sobra ang kapangyarihan mo." Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Bahagya pa rin iyong kumikislap. "Ano ba talaga ako, Kidlat?" Tahimik itong tumingin sa kanya. "Isa kang tagapagmana. Pero bakit parang hindi normal ang kapangyarihang ito? Dahil hindi ito simpleng kapangyarihan." Unti-unting bumangon si Amara. "Natatakot ako. At normal iyon." Napatingin siya kay Kidlat. Pero habang tumatagal, parang mas marami akong natutuklasang hindi ko maintindihan. Tuklasin natin ng sabay. Bahagyang ngumiti si Amara. Sa kabila ng pagod at takot, unti-unti niyang nararamdamang hindi na siya katulad ng dating Amara. May nagbabago sa kanya at hindi na niya iyon mapipigilan. Pagsapit ng gabi ay nagpasya silang magpahinga muna sa isang maliit na kuweba malapit sa ilog. Tahimik na nakaupo si Amara habang pinagmamasdan ng apoy. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ng tagasilak. Buhay pa pala ang tunay na liwanag. Parang may mas malalim pang kahulugan iyon. "Kidlat," mahinang tawag niya. May iba pa bang katulad ko?" Tahimik muna ang aso. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umupo sa tabi niya. "Dati, marami." Napatingin si Amara rito. "Dati?" Ngunit halos lahat sila ay nawala noong digmaan. "Anong digmaan?" Huminga ng mabigat si Kidlat. "Ang digmaang sumira sa Lunaria." Nanlaki ang mata ni Amara. "At ang ama mo," pagpapatuloy nito, "ay isa sa mga huling lumaban doon." Parang tumigil ang mundo ni Amara. Hindi ba sabi ni Inay, pinatay siya? Totoo yon. Teka, nanginginig niyang sabi. Ibig mong sabihin? Tahimik na tumingin si Kidlat sa apoy. Hindi pa tapos ang digmaan, Amara. Nanlamig ang kanyang buong katawan. At bago pa siya makapagsalita, biglang nagliwanag ang singsing ng kanyang ama. Kasabay noon ay may lumitaw na kakaibang simbolo sa dingding ng kuweba. Isang simbolong kahawig ng pintuan. At mula roon may mahinang tinig na umalingaw-ngaw. "Hanapin mo ako." Napatayo si Amara. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Boses iyon ng kanyang ama. Nanigas si Amara habang nakatitig sa makinang na simbolong lumitaw sa dingding ng kuweba. Patuloy iyong kumikislap sa malamlam na liwanag ng apoy. At ang tinig na narinig niya hinding-hindi siya maaaring magkamali. Boses iyon ng kanyang ama. "Hanapin mo ako." Muling umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa loob ng kuweba. Nanginginig na napaatras si Amara. Hindi maaari." Mabilis siyang napalingon kay Kidlat. "Narinig mo ba iyon?" Tahimik na tumingin ang aso sa simbolo. "Oo."
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Pero, paano? Patay na si Itay. Hindi agad sumagot si Kidlat. Sa halip ay dahan-dahan itong lumapit sa dingding. Mas lalo pang lumiwanag ang simbolo habang papalapit siya. Parang tumutugon ito sa presensya nilang dalawa. May naiwan siyang bakas ng kapangyarihan. Paliwanag ni Kidlat. Ginagawa iyon ng mga tagapagmana ng Lunaria bago sila mawala. Napahawak si Amara sa dibdib niya. Pero bakit parang buhay siya? Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang may bahagi ng puso niyang matagal nang walang laman ang biglang nagising. Pag-asa, takot, pangungulila, at matinding pagnanais na makita muli ang kanyang ama. Kidlat, mahinang sabi niya. Posible bang buhay pa siya? Tahimik ang aso. At ang katahimikang iyon ay lalong nagpatindi sa kaba ni Amara. Dahan-dahang lumapit si Amara sa simbolo. Habang papalapit siya ay mas lalo niyang nararamdaman ang init mula sa singsing ng kanyang ama. At nang idikit niya ang kamay niya sa dingding biglang nagliwanag ang buong kuweba. Napasinghap siya. Kasabay noon ay may mga larawang nagsimulang lumitaw sa paligid niya. Parang panaginip, parang alaala. Ngunit napakalinaw. Nakita niya ang isang malaking templo na napapalibutan ng kumikislap na puno at ilog na tila gawa sa liwanag. Sa gitna nito ay may mga taong nakasuot ng puting kasuotan. At isa sa kanila ang kanyang ama. Mas bata ito kaysa sa huli niyang alaala rito, ngunit pareho pa rin ang maamong mukha nito. Napaluha si Amara. Itay! Biglang lumingon ang lalaki at tila nakikita siya nito. Kung nakikita mo ito, sabi ng kanyang ama, ibig sabihin ay nagising na ang liwanag sa loob mo. Nanginginig na napaluhod si Amara habang nakikinig. Patawad kung hindi ko nasabi sa iyo ang katotohanan. Napapikit siya habang tumutulo ang luha. Masyadong mapanganib ang mundong ito para madamay ka. Unti-unting lumabo ang paligid ng alaala. Ngunit nagpatuloy ang tinig ng kanyang ama. Kapag dumating ang araw na hanapin mo ang templo ng Lunaria, huwag kang matatakot. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Naging mabigat. Dahil may isang bagay na kailangan mong malaman. Napatitig si Amara. Hindi aksidenteng nagising ang kapangyarihan mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pinakawalan na nila ang hari ng anino. Kasabay noon ay biglang nagdilim ang buong paligid sa alaala. Lumitaw ang isang napakalaking nilalang na nababalot ng kadiliman. Pulang-pula ang mga mata nito at sa bawat galaw nito ay tila namamatay ang lahat ng bagay sa paligid. Nanginig si Amara. Ano, iyon? Siya ang dahilan kung bakit bumagsak ang Lunaria, sagot ng kanyang ama. Biglang nagkaroon ng malalakas na sigaw sa paligid ng alaala. Mga taong tumatakbo, mga templo na nasusunog, at mga nilalang ng anino na sumisira sa lahat. Hindi namin siya tuluyang natalo, pagpapatuloy ng kanyang ama. Naikulong lamang namin siya. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Pero habang may nabubuhay na tagapagmana ng liwanag, sabi nito, may pag-asa pa ring pigilan ang kanyang pagbabalik. Unti-unting lumapit ang mukha ng kanyang ama sa liwanag. At ikaw ang huling pag-asa. Pagkatapos noon biglang naglaho ang lahat. Napahandusay si Amara sa sahig ng kuweba habang mabilis ang kanyang paghinga. Agad siyang nilapitan ni Kidlat. Amara, hahari ng anino. Mahina niyang bulong. Nabigla si Kidlat. Nakita mo siya? Tumango si Amara habang nanginginig.
Hindi pala talaga tapos ang digmaan. Tahimik na yumuko si Kidlat. Matagal na naming kinatatakutan niyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi pa handa ang puso mo. Napaluha si Amara. Paano ako magiging handa sa ganitong bagay? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong kuweba. Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi. Biglang tumahimik ang paligid. Napatingin si Amara kay Kidlat. Ngayon lamang niya narinig ang ganoong kabigat na tinig mula rito. Hindi ka ordinaryo, sabi ng aso habang matalim ang tingin sa kanya. Ikaw ang anak ng huling dakilang tagapagdala ng liwanag. Napatitig si Amara rito. Dakilang tagapagdala? Tumango si Kidlat. Ang ama mo ang isa sa pinakamalakas na tagapangalaga ng Lunaria. Muling bumigat ang dibdib ni Amara. Kung ganon, bakit siya natalo? Tahimik si Kidlat. At sa katahimikang iyon mas, lalo lamang lumalim ang takot ni Amara. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Kidlat. May nagtaksil sa Lunaria. Nanlamig ang dugo ni Amara. Ano? May isa sa mga tagapagdala ng liwanag na kumampi sa kadiliman. Biglang sumikip ang dibdib niya. Dahil doon, pagpapatuloy ni Kidlat, nabuksan ang tarangkahan ng mga anino. Sinong nagtaksil? Hindi ko alam. Napakunotno si Amara. Hindi mo alam? Maraming alaala ko ang nawala matapos ang digmaan. Tahimik na napaupo si Amara. Parang lalong lumalaki ang mundong kinakaharap niya. At habang lumalalim ang katotohanan, mas lalo siyang natatakot sa kung ano pa ang maaari niyang malaman. Maya-maya ay biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kuweba. Naging alerto si Kidlat. May paparating. Agad tumayo si Amara. Hindi pa man siya nakakabawi sa mga nalaman niya, ay muli na namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mula sa labas ng kuweba ay may maririnig na yabag. Mabagal, mabigat, 1, 2, 3. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang kwintas sa kanyang leeg habang unti-unting lumalapit ang presensya. At maya-maya may isang matangkad na lalaki ang lumitaw sa bukana ng kuweba. Nabalot ito ng maitim na balabal. Hindi makita ng maayos ang mukha nito dahil sa dilim. Ngunit kapansin-pansin ang mga matang kulay abo na tila kumikislap sa gabi. Nanlaki ang mata ni Kidlat. Hindi maaari. Napatingin si Amara rito. Kilala mo siya? Dahan-dahang inalis ng lalaki ang hood ng kanyang balabal at sa sandaling makita ni Amara ang mukha nito parang tumigil ang mundo niya. Dahil halos kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Matagal kitang hinanap, sabi ng estranghero habang nakatingin sa kanya. Nanginginig si Amara. Sino ka? Matagal muna itong tumitig sa kanya bago sumagot. Ako ang kapatid ng iyong ama. Tahimik ang buong kuweba. Tanging tunog lamang ng marahang pagpatak ng tubig mula sa kisame ang maririnig habang nakatitig si Amara sa estrangherong nasa harapan niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Dahil habang pinagmamasdan niya ang mukha ng lalaki tila, nakikita niyang muli ang kanyang ama. Pareho ang hugis ng mga mata. Pareho ang tindig. At maging ang paraan ng pagsasalita nito ay halos kapareho rin. Ngunit may isang malaking kaibahan. Ang presensyang dala ng lalaking ito ay mas mabigat, mas malamig. Parang may nakatagong dilim sa ilalim ng kanyang katahimikan. Ako ang kapatid ng iyong ama. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Amara ang mga salitang iyon. May
Kapatid si Itay? Mahina niyang tanong. Tumango ang lalaki. Ang pangalan ko ay Lucian. Napatingin si Amara kay Kidlat. Ngunit tila mas lalong naging alerto ang aso habang nakatitig kay Lucian. Bakit mo siya tinititigan ng ganyan? Bulong ni Amara. Hindi agad sumagot si Kidlat. Sa halip ay humarang ito sa harapan niya. Hindi siya basta-bastang tao. Bahagyang ngumiti si Lucian. Matalas ka pa rin, Bantay. Nanlaki ang mata ni Amara. Kilala mo si Kidlat? Matagal na kaming magkakilala. Dahan-dahang humakbang papasok si Lucian sa kuweba. At habang lumalapit siya, ay mas lalong lumalamig ang paligid. Ngunit kasabay noon ay tila umiinit naman ang singsing ng ama ni Amara. Parang tumutugon ito sa presensya ng lalaki. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong ni Amara. Tahimik muna si Lucian bago sumagot. Dahil ngayon lang nagising ng lubos ang kapangyarihan mo. Napayuko si Amara. Muli niyang naalala ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang pag-atake ng mga anino. Ang pagkamatay ni Salve. Ang tagasilak. At ang mensaheng iniwan ng kanyang ama. Kung tunay kang kapatid ni Itay, sabi niya habang pilit pinatatag ang sarili, bakit hindi ka namin nakilala noon? Mabigat ang tingin ni Lucian habang sumasayaw ang liwanag ng apoy sa kanyang muka. Dahil matagal akong nawala. Anong ibig mong sabihin? Akala ng lahat patay na ako. Natahimik si Amara. Unti-unting lumapit si Lucian sa dingding ng kuweba kung saan lumitaw ang simbolo kanina. Matagal niya iyong pinagmasdan. Hanggang ngayon, mahina niyang sabi, ginagamit pa rin niya ang liwanag na iyon. Napansin ni Amara ang lungkot sa boses nito. Parang hindi lamang kapatid ang tingin nito sa kanyang ama kundi isang taong matagal niyang nawala. Nasaan si Itay? Diretsong tanong ni Amara. Tahimik muli si Lucian. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Hindi ko alam. Parang may kumurot sa puso ng dalagita. Ano? Ang huling balita ko sa kanya ay noong gabing bumagsak ang lunarya. Unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng kuweba. At matapos noon, pagpapatuloy ni Lucian, wala na siyang bakas na iniwan. Napahawak si Amara sa kwintas niya. Pero narinig ko ang boses niya. Dahil buhay pa ang kanyang kapangyarihan. Hindi ba ibig sabihin noon buhay pa rin siya? Hindi agad sumagot si Lucian. At sa katahimikang iyon lalo lamang tumindi ang kaba ni Amara. Maya-maya ay naupo si Lucian malapit sa apoy. Tahimik lamang si Kidlat ngunit hindi nito inaalis ang tingin sa lalaki. Hindi ka nagtitiwala sa akin, sabi ni Lucian habang nakatingin sa aso. Marami akong dahilan. Bahagyang ngumiti si Lucian. At ganun ka pa rin. Napakunot noo si Amara. May tinatago ba kayo sa akin? Tahimik ang dalawa. Kidlat? Huminga ng mabigat ang aso. Si Lucian ang isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng lunarya noon. Nabigla si Amara. Talaga? Hindi lang mandirigma, dagdag ni Kidlat. Siya ang dating tagapagbantay ng hilagang tarangkahan. Napatingin siya kay Lucian. Kung ganon mas lalo niyang hindi maintindihan kung bakit hindi ito kasama ng kanyang ama noon. Kung isa kang tagapagtanggol ng lunarya, tanong niya, bakit hindi ka lumaban kasama nila? Biglang tumahimik ang kuweba at sa unang pagkakataon nakita ni Amara ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Lucian. Lumaban ako. Kung ganon bakit, hindi ako umabot. Naputo lang sasabihin ni Amara. May kung anong sakit sa boses ng lalaki. Pagdating ko, pagpapatuloy nito, wasak na ang lunarya.
Unti-unting napayuko si Lucian. At huli na ang lahat. Tahimik na nakinig si Amara. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi lamang siya ang may dalang sugat mula sa nakaraan. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Lucian. May dahilan kung bakit kita hinanap. Napatingin si Amara rito. Dahil ba sa kapangyarihan ko? Dahil malapit nang magising ang hari ng anino, muling bumigat ang pakiramdam niya. Kailangan mong makarating sa templo ng Lunaria bago mangyari iyon. Alam mo kung nasaan? Tumango si Lucian. Alam ko ang daan. Biglang naging alerto si Kidlat. At bakit mo siya tutulungan? Malamig na tumingin si Lucian dito. Dahil iyon ang huling habilin ng kapatid ko. Natahimik si Kidlat. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa nito. Napansin niyon ni Amara. May problema ba? Tahimik muna si Kidlat bago sumagot sa isip niya. May kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Nanlaki ang mata ni Amara. Kakaiba paano? Parang hindi nito natuloy ang sasabihin. Ngunit sapat na iyon upang muling kabahan si Amara. Kinabukasan ay maaga silang umalis sa kuweba. Kasama nila ngayon si Lucian. Habang naglalakad sila sa makapal na bahagi ng kagubatan, ay tahimik lamang si Amara. Masyadong maraming tanong ang umiikot sa isip niya. Totoo nga bang buhay pa ang kanyang ama? Maaari ba siyang pagkatiwalaan ni Lucian? At ano pa ba ang hindi niya alam tungkol sa Lunaria? Malayo pa ba? Tanong niya maya-maya. Higit kalahating araw pa, sagot ni Lucian. Tahimik na tumango si Amara. Habang naglalakad sila ay napansin niyang tila kabisado ng lalaki ang kagubatan. Parang matagal na itong pabalik-balik doon. Minsan pa nga ay tila alam nito kung saan manggagaling ang panganib bago pa man iyon mangyari. At habang tumatagal mas lalo lamang siyang naguguluhan tungkol dito. Pagsapit ng hapon ay nakarating sila sa isang bahagi ng kagubatang halos walang liwanag. Makapal ang hamog sa paligid at tila walang buhay ang lugar. Huminto si Lucian. Mula rito, sabi niya, magsisimula ang lupain ng mga naligaw. Napakunotno si Amara. Ano iyon? Lugar kung saan nawawala ang mga kaluluwang nilamon ng anino. Nanlamig ang kanyang batok. Hindi yata magandang pakinggan iyon. Hindi talaga. Biglang tumayo ng matalim ang balahibo ni Kidlat. May mali. Kasabay noon ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nawala ang hamog sa ilang bahagi ng kagubatan. At doon may nakita si Amara, mga taong nakatayo sa pagitan ng mga puno, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, at puro mapuputi ang kanilang mga mata. Nanigas siya. Ano sila? Mga naligaw, sagot ni Lucian. Dahan-dahang nagsimulang lumingon ang mga nilalang sa kanila. Isa-isa, sabay-sabay. At nang magtama ang kanilang mga mata biglang napuno ng bulong ang buong kagubatan. Tagapagmana, liwanag, ibigay mo sa amin. Napahawak si Amara sa ulo niya habang lumalakas ang mga tinig. Tumakbo! Sigaw ni Kidlat. Ngunit bago pa sila makakilos biglang nagsimulang lumitaw ang daan-daang anino mula sa hamog. At sa gitna ng mga ito may isang nilalang na mas mataas at mas maitim kaysa sa iba. Mabagal itong humakbang palabas habang nakangisi. At nang makita ni Lucian ang nilalang biglang nagbago ang kanyang muka. Parang may multong bumalik mula sa nakaraan. Hindi maaari. Mahina niyang bulong. Napatingin si Amara sa kanya.
Kilala mo siya? Mahigpit na humawak si Lucian sa hawakan ng espada sa kanyang likod. At sa unang pagkakataon nakita ni Amara ang takot sa kanyang mga mata. Siya ang pumatay sa iyong ama. Parang biglang tumigil ang paghinga ni Amara. Ang malamig na hangin sa paligid ay tila mas lalong bumigat habang nakatitig siya sa nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa makapal na hamog. Matangkad ito. Halos hindi makita ng malinaw ang muka dahil sa maitim na usok na bumabalot sa katawan nito. Ngunit ang mga mata nitong mapulang-mapula tila apoy na matagal nang naghihintay na muling magsindi ng kaguluhan. Siya ang pumatay sa iyong ama. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Amara ang sinabi ni Lucian. Nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi niya na malayang nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Ano? Mabagal na humakbang ang nilalang palabas ng hamog at habang papalapit ito ay tila unti-unting namamatay ang mga halaman sa paligid. Matagal na panahon, sabi ng nilalang sa malalim at nakakatakot na tinig, at sa wakas ay nakita rin kita. Napatras si Amara. Kilala mo ako? Bahagyang ngumisi ang nilalang. Anak ka ng lalaking minsang humadlang sa pagbabalik ng kadiliman. Biglang nag-init ang dugo ni Amara. Lahat ng sakit at pangungulila na matagal niyang kinimkim ay tila sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Ikaw, nanginginig niyang sabi. Ikaw ang pumatay kay Itay? Tahimik na tumawa ang nilalang. Mababa, malamig. At kung oo, parang may kumurot sa puso ni Amara. Biglang sumikip ang kanyang dibdib habang naiisip ang mukha ng kanyang ama. Ang mga ngiti nito, ang mga gabing magkasama sila. Ang buhay na kinuha mula sa kanila, mahigpit niyang hinawakan ng kwintas sa kanyang leeg. At bakit mo ginawa yon? Biglang nawala ang ngiti ng nilalang. Dahil ang ama mo ay mahina. Nanlaki ang mata ni Amara. At ang liwanag na pinoprotektahan niya, pagpapatuloy nito, ay isang sumpang nagpapahirap lamang sa mga tao. Hindi totoo yan! Biglang sumiklab ang liwanag mula sa katawan ni Amara. Kasabay noon ay umihip ang malakas na hangin sa buong kagubatan. Ngunit hindi natinag ang nilalang. Sa halip tila mas lalo pa itong natuwa. Ayan, bulong nito. Iyan ang kapangyarihang matagal naming hinihintay. Biglang humarang si Kidlat sa harapan ni Amara habang nagliliwanag ang katawan nito. Huwag kang lalapit! Tumawa ang nilalang. Bantay pa rin pala kita. Matalim ang tingin ni Kidlat. Umalis ka rito, Morvac. Nanlaki ang mata ni Amara. Morvac? Mataas na general ng mga anino. Sagot ni Lucian habang inilalabas ang mahabang espada sa kanyang likod. Kumikislap ang talim nito sa maputlang liwanag ng kagubatan. At sa unang pagkakataon nakita ni Amara ang kakaibang simbolo ng buwan na nakaukit sa espada. Hindi ka pa pala patay, Lucian, malamig na sabi ni Morvac. Hindi tulad ng inaasahan mo. Ngumisi ang nilalang. Sayang. Unti-unting nagsimulang lumapit ang mga naligaw mula sa paligid. Daang-daang matang mapuputi ang nakatitig kay Amara. At habang papalapit sila lalo lamang lumalakas ang madidilim na bulong sa kanyang isip. Sumuko ka na. Hindi mo sila maililigtas. Mamamatay din silang lahat. Napahawak si Amara sa kanyang ulo. Tumigil kayo. Amara, sigaw ni Kidlat. Huwag kang magpapadala. Ngunit mahirap pigilan ang mga tinik.
Parang unti-unti nitong kinakain ang kanyang isip. At sa gitna ng lahat nakikita pa niya ang malamig na mga mata ni Morvac na tila nagmamasid lamang. Parang may hinihintay. Biglang sumugod si Lucian. Sa isang mabilis na galaw ay pinutol ng kanyang espada ang dalawang naligaw na malapit kay Amara. Kumikislap ang espada sa puting enerhiya at bawat tama nito ay nagpapalaho sa mga nilalang. "Lumayo kayo!" sigaw niya. Ngunit patuloy pa rin ang pagdami ng mga anino. "Hindi matatapos ito kung hindi natin matatalo si Morvac," sigaw ni Kidlat. Agad napatingin si Amara sa dambuhalang nilalang. Nakatayo lamang ito habang tila natutuwa sa kaguluhan. "At paano natin siya matatalo? Hindi pa natin kaya," sabi ni Lucian. Nabigla si Amara. "Ano? Napakalakas niya ngayon." Muling ngumisi si Morvac. "Sa wakas, natuto ka ng aminin ang katotohanan." Biglang naglaho ang katawan nito sa maitim na usok at sa isang iglap lumitaw ito sa harap ni Lucian. Napakalakas ng naging suntok nito. Tumilapon si Lucian at bumagsak sa puno. "Lucian!" Napangiwi ang lalaki habang pilit tumatayo. Ngunit bago pa siya makabawi ay mabilis nang sumugod si Morvac muli. Muntik na siyang tamaan kung hindi humarang si Kidlat. Malakas na nagbanggaan ang dalawa. Yumanig ang lupa sa lakas ng kanilang enerhiya. Ngunit kitang-kita ni Amara na nahihirapan si Kidlat. Mas malakas si Morvac, mas mabilis at tila walang kapaguran. Hindi ito mangyayari. Bulong ni Amara habang nanginginig. Muli niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama. "Ikaw ang huling pag-asa." Ngunit paano? Paano niya matatalo ang halimaw na hindi man lang kayang tapatan ni Kidlat at Lucian? Biglang napatingin siya sa kanyang mga kamay. Patuloy iyong nagliliwanag. At sa sandaling iyon may naalala siyang sinabi ni Salve. Ang tunay na liwanag ng Lunaria ay hindi para manakit, kundi para magbigay buhay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla niyang naunawaan. Hindi niya kailangang talunin si Morvac gamit ang galit. Kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan para protektahan. Huminga siya ng malalim at sa kanya ipinikit ang kanyang mga mata. Habang nagpapatuloy ang labanan sa paligid niya, ay unti-unting naging tahimik ang isip ni Amara. Naririnig pa rin niya ang mga sigaw, ang yabag, ang galit ni Morvac. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon hindi siya nagpadaig sa takot. Sa halip ay inalala niya ang lahat ng taong gusto niyang protektahan, ang kanyang ina, si Salve, si Kidlat at maging ang kanyang ama. Unti-unting uminit ang kwintas sa kanyang leeg. Kasabay noon ay nagliwanag ng matindi ang buong kagubatan. Napahinto ang lahat. Maging si Morvac ay napatingin kay Amara at nang imulat ng dalagita ang kanyang mga mata kumikinang na parang buwan ng mga iyon. "Hindi na ako matatakot sa inyo," matatag niyang sabi. Biglang sumabog ang napakalakas na liwanag mula sa kanyang katawan. Tinamaan nito ang buong kagubatan. Nagsimulang maglaho ang maitim na hamog. Ang mga naligaw ay napahiyaw habang unti-unting nawawala ang anino sa kanilang katawan. At sa unang pagkakataon bumalik ang normal na mga mata nila. Nanlaki ang mata ni Amara. Naliligtas sila. Mabilis na napaatras si Morvac habang tila nasusunog ang balat nito. "Hindi maaari." Mas lalo pang lumakas ang liwanag. At kasabay noon ay biglang nagningning ang simbolo sa kwintas ni Amara. Mula roon may lumitaw na kakaibang imahe sa hangin. Isang malaking templo na nababalot ng liwanag. Nanigas si Lucian. Ang templo ng Lunaria? Unti-unting may lumitaw na direksyon mula sa liwanag. Parang gabay. Parang may tumatawag sa kanila.
Ngunit kasabay noon biglang nagngit-ngit si Morvac. Hindi! Sa isang malakas na sigaw ay sumabog ang maitim na enerhiya mula sa katawan nito. Tumilapon sina Lucian at Kidlat. Maging si Amara ay napaatras. At bago pa nila magawang makalapit mabilis na nilamon ng maitim na usok si Morvac. Unti-unti itong naglaho sa hangin, ngunit bago ito tuluyang mawala malamig itong ngumiti kay Amara. Paparating na siya. Nanlamig ang dugo ng dalagita. Sa sino? Ngunit huli na. Tuluyan nang naglaho si Morvac kasama ang mga natitirang anino at muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Pagod na napaluhod si Amara sa lupa. Agad siyang nilapitan ni Kidlat at Lucian. Amara, sabi ni Kidlat, ayos ka lang ba? Tumango siya kahit hingal na hingal. Ngunit bakas sa mukha ni Lucian ang matinding pag-aalala. Hindi maganda ito. Napatingin si Amara sa kanya. Bakit? Mabigat ang kanyang mukha habang nakatingin sa direksyong pinagtakbuhan ni Morvac. Kung gumagalaw na ng ganito si Morvac, mahigpit nitong hinawakan ang espada. Ibig sabihin malapit nang magising ang tunay na hari ng anino. At sa unang pagkakataon nakaramdam si Amara ng takot na higit pa sa anumang naramdaman niya noon. Mabigat ang katahimikang bumalot sa kagubatan matapos ang pagkawala ni Morvac. Unti-unting humupa ang liwanag na nagmumula sa katawan ni Amara, ngunit nananatili pa rin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay parang may malaking bahagi ng lakas niya ang nawala. Mabagal siyang napaupo sa damuhan habang pilit inaayos ang kanyang paghinga. Amara, mahinang tawag ni Kidlat habang lumalapit sa kanya. Tumango siya upang ipakitang ayos lamang siya, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagod. Samantala, tahimik lamang na nakatingin si Lucian sa direksyong nilisan ni Morvac. Mabigat ang ekspresyon nito. Parang may matagal nang kinatatakutang muling nabuhay. Lucian, mahinang tawag ni Amara. Sino ba talaga ang hari ng anino? Hindi agad sumagot ang lalaki. Huminga muna ito ng malalim bago dahan-dahang humarap sa kanya. Noong unang panahon, simula nito, iisa lamang ang pinagmulan ng liwanag at dilim. Tahimik na nakinig si Amara. May isang sinaunang kapangyarihan na nagbabantay sa balanse ng mundo. Ngunit nang magsimulang maghangad ng walang hanggang lakas ang mga tao, nahati ang kapangyarihang iyon. Unti-unting lumamig ang hangin habang nagsasalita si Lucian. Mula sa liwanag ay isinilang ang Lunaria. At mula sa dilim, mahinang dugtong ni Amara, isinilang ang hari ng anino. Napalunok ang dalagita. Isa ba siyang tao? Mabagal na umiling si Lucian. Hindi na. Biglang sumikip ang dibdib ni Amara. Dati siyang tagapangalaga ng balanse, ngunit nilamon siya ng kagustuhan para sa kapangyarihan. Napatingin siya sa kanyang kwintas. Kung ganon, posible ring mangyari iyon sa isang tagapagmana? Tahimik si Lucian, at ang katahimikang iyon ay sapat ng sagot. Nanlamig si Amara. Makalipas ang ilang sandali ay muli silang nagsimulang maglakbay. Mas naging tahimik ang grupo matapos ang laban kay Morvac. Maging si Kidlat ay tila mas alerto ngayon. Habang naglalakad sila sa makapal na bahagi ng kagubatan, ay hindi mawala sa isip ni Amara ang sinabi ni Lucian. Posible rin siyang lamunin ng kapangyarihan. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na kayang magpagaling, ngunit kaya ring maglabas ng lakas na hindi niya kontrolado. Natatakot ka. Napatingin siya kay Lucian na naglalakad sa unahan nila. Hindi siya sumagot. Normal yon, sabi nito.
Lahat ng tagapagmana ay dumaraan dyan. Paano kung hindi ko kayanin? Huminto si Lucian. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas. Biglang naalala ni Amara ang sinabi ni Salve noon. Tinutukoy nito kung gaano katatag ang puso ng may hawak. Tahimik na napayuko si Amara. Pakiramdam niya ay napakarupok pa rin niya para sa misyong ibinigay sa kanya. Pagsapit ng gabi ay narating nila ang isang matarik na bahagi ng kagubatan. Sa ibaba nito ay may malawak na bangin na nababalot ng makapal na hamog. At sa gitna ng bangin may makitid na tulay na yari sa lumang kahoy at baging. "Diyan tayo dadaan," sabi ni Lucian. Nanlaki ang mata ni Amara. "Sigurado ka ba?" Bahagyang napangiti si Kidlat. "Natakot ka sa tulay pero hindi sa mga halimaw? Magkaiba yon." Napailing si Lucian. Wala nang ibang daan. Mabagal na lumapit si Amara sa tulay. Kaagad yung umuga ng matapakan niya. Napapikit siya. "Huwag kang titingin sa baba," sabi ni Kidlat. Natural na napatingin siya sa baba. "Ayoko na." Biglang umihip ang malakas na hangin dahilan upang lalong umuga ang tulay. Napakapit si Amara sa mga lubid. "Kidlat!" Tumalon ang aso papunta sa kabilang bahagi habang tila sanay na sanay. Samantalang si Lucian naman ay kalmadong naglalakad na parang walang panganib. "Hindi patas," sigaw ni Amara. "Huminga ka lang ng maayos," sabi ni Lucian mula sa unahan. Pinilit ni Amara ang sarili. 1, 2, 3. Dahan-dahan siyang naglakad habang pilit hindi tumitingin sa bangin. Ngunit kalahati pa lamang sila nang tulay biglang may malakas na ugong na nanggaling mula sa ilalim. Huminto si Kidlat. "May paparating." Nanlamig si Amara. "Ano na naman?" Kasabay noon ay may malalaking pakpak na biglang lumabas mula sa makapal na hamog sa ilalim ng bangin. At maya-maya isang dambuhalang nilalang nakahawig ng paniki ang mabilis na lumipad pataas. Mahahaba ang kuko nito at ang mga matay kulay dilaw na kumikislap sa dilim. Nanigas si Amara. Hindi maaari. "Mga tagabantay ng bangin," sabi ni Lucian habang inilalabas ang kanyang espada. At hindi lang isa ang lumitaw. Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga nilalang mula sa hamog. Mabilis silang umiikot sa paligid ng tulay, parang mga gutom na mandaragit. "Takbo!" sigaw ni Lucian. Biglang sumugod ang isa sa mga nilalang. Napasigaw si Amara nang muntik siyang makalmot. Mabilis siyang hinila ni Kidlat palapit sa gitna ng tulay, ngunit patuloy ang pag-atake ng mga halimaw. At sa bawat pag-uga ng tulay lalo lamang lumalaki ang posibilidad na mahulog sila sa bangin. "Amara!" sigaw ni Kidlat. "Kaya mo silang pigilan." "Paano?" "Gamitin mo ang liwanag." Napalingon siya sa mga nilalang na mabilis na umiikot sa paligid nila. Hindi niya kayang tamaan ang lahat. Masyadong mabilis ang mga ito. Biglang may isang nilalang na sumugod mula sa likuran. Muntik na siyang mahulog kung hindi siya nasalo ni Lucian. "Mag-focus ka." Huminga ng malalim si Amara. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At muli niyang naramdaman ang init sa kanyang dibdib. Unti-unting nagliwanag ang kwintas niya. Kasabay noon ay nagkaroon ng makinang na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Pagmulat niya naglabas siya ng malakas na bugso ng liwanag. Tumama iyon sa mga nilalang. Nagliyab ang kanilang katawan sa puting enerhiya bago isa-isang nahulog sa kailaliman ng bangin. Umalingaw-ngaw ang kanilang matatalim na sigaw.
Ngunit kasabay noon, biglang nagkaroon ng malakas na bitak ang tulay. Nanlaki ang mata ni Amara. Hindi maganda yan. Muling umuga ang tulay. At bago pa sila makatakbo na putol ang malaking bahagi nito. Amara! Sigaw ni Kidlat. Biglang nawalan ng balanse ang dalagita. Naramdaman niya ang mabilis na pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na hangin. Napapikit siya sa takot. Ngunit bago pa siya tuluyang mahulugis ang kamay, ang mabilis na humawak sa kanyang pulsuhan. Mulat ang mga matang napatingin siya pataas. Si Lucian. Mahigpit siyang nakahawak habang pilit hinihila siya paitaas. Kapit lang. Nanginginig si Amara habang nakabitin sa bangin. Sa ibaba niya ay puro kadiliman lamang at mula roon parang may kung anong gumagalaw. Lucian, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa ibaba. Napansin niyon ni Amara. Anong meron? Ngunit bago ito makasagot, may dalawang naglalakihang matang kulay pula ang unti-unting bumukas mula sa kailaliman ng bangin. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang napakalalim na ungol na tila yumanig sa buong bundok. Nanigas si Amara. Dahil pakiramdam niya may mas matandang nilalang na nagising mula sa kadiliman. Mahigpit ang pagkakahawak ni Lucian sa pulsuhan ni Amara habang nakabitin siya sa ibabaw ng napakalalim na bangin. Malamig ang hanging humahampas sa kanyang katawan. Sa ibaba niya ay walang katapusang kadiliman. At mula roon unti-unting nagliliwanag ang dalawang dambuhalang matang kulay pula. Napakabagal ng pagdilat ng mga iyon. Parang isang nilalang na matagal na panahon nang natutulog. At ngayoy nagising dahil sa kanilang presensya. Nanigas si Amara. Hindi siya makahinga. Lucian, nanginginig niyang bulong. Mahigpit na napakuyom ang panga ng lalaki habang pilit siyang hinihila pataas. Huwag kang tumingin sa baba. Ngunit huli na. Dahil kasabay ng muling pag-ungol ng nilalang naramdaman ni Amara ang matinding presensya nito. Parang may mabigat na kamay na humahawak sa kanyang puso. Parang unti-unti siyang nilalamon ng takot. At sa sandaling iyon nakita niya ang hugis ng nilalang mula sa kailaliman. Napakalaki nito. Halos kasinlaki ng bundok. Nababalot ng maitim na kaliskis ang katawan nito at may mahahabang sungay na tila yari sa bato. Mabagal itong gumagalaw sa ilalim ng bangin habang umiikot ang maiitim na usok sa paligid nito. Hindi maaari. Mahina ngunit mabigat na, sabi ni Lucian. Nanlaki ang mata ni Kidlat. Buhay pa pala siya. Ano siya? Sigaw ni Amara. Tahimik muna si Lucian bago sumagot. Siya ang tagapagbantay ng kailaliman. Muling umungol ang dambuhalang nilalang. At sa pagkakataong iyon biglang nagliwanag ang mga simbolong nakaukit sa katawan nito. Nanigas si Kidlat. Hindi ito maganda. Biglang umuga ng malakas ang buong bangin. May mga batong nagsimulang malaglag mula sa gilid. Lucian, sigaw ni Kidlat. Kailangan na nating umalis. Mabilis na hinila ni Lucian si Amara paitaas. Agad siyang gumapang palayo sa gilid ng bangin habang hingal na hingal. Ngunit bago pa sila makalayo, isang napakalaking kamay ang biglang sumabog mula sa kailaliman. Tumama iyon sa natitirang bahagi ng tulay. Nagkadurog-durog ang kahoy at bato. Napahiyaw si Amara habang mabilis silang umatras. Unti-unting umahon ang nilalang mula sa bangin. At habang lumalabas ito, mas lalo nilang nakikita ang tunay nitong laki. Ang bawat galaw nito ay yumanig sa buong kagubatan. Ang bawat paghinga ay tila bagyong humahampas sa paligid.
At sa gitna ng noo nito may kumikislap na simbolong kahawig ng marka sa kwintas ni Amara. Nanlaki ang mata ng dalagita. May simbolo ng lunarya. Napatingin si Lucian rito. At sa unang pagkakataon nakita ni Amara ang matinding pagkabigla sa mukha nito. Hindi maaari. Anong ibig sabihin noon? Hindi agad sumagot si Lucian. Ngunit si Kidlat ang dahan-dahang nagsalita. Isa siya sa mga sinaunang tagapangalaga ng lunarya. Nabigla si Amara. Ano? Bago pa magkaroon ng digmaan, pagpapatuloy ni Kidlat, may mga nilalang na isinumpa ang protektahan ng mga templo. Unti-unting tumingin ang dambuhalang nilalang kay Amara. At nang magtama ang kanilang mga mata may kakaibang init na dumaloy mula sa kwintas ng dalagita. Parang may connection sila. Parang kilala siya nito. Ngunit kasabay noon biglang nagbago ang ekspresyon ng nilalang. Naging mabagsik. At sa isang malakas na dagundong ay umalingaw-ngaw ang tinig nito sa buong bangin. Tagapagmana. Napaatras si Amara. Marunong din itong magsalita? Hindi tulad ng ibang halimaw, sabi ni Lucian habang mahigpit na hawak ang espada. May isip at alaala siya. Unti-unting yumuko ang dambuhalang nilalang palapit sa kanila. At dala mo, ugong nito, ang marka ng pagtataksil. Nanlaki ang mata ni Amara. Anong ibig mong sabihin? Biglang umihip ang napakalamig na hangin. Kasabay noon ay nagsimulang magliwanag ang singsing ng kanyang ama. At sa sandaling makita iyon ang nilalang lalo itong nagngalit. Dugo ng traidor! Parang may sumabog sa isip ni Amara. Hindi! Sigaw ni Lucian. Hindi totoo yan, ngunit huli na. Sa isang malakas na dagundong ay sumugod ang dambuhalang nilalang. Mabilis na itinulak ni Lucian si Amara palayo habang sinalubong niya ang napakalaking kamay ng halimaw gamit ang kanyang espada. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa buong lugar. Tumilapon si Lucian ilang metro palayo. Lucian! Agad sumugod si Kidlat habang nagliliwanag ang katawan nito. Tinangka nitong kagatin ang leeg ng nilalang ngunit mabilis itong itinaboy ng dambuhalang buntot. Pumagsak si Kidlat sa mga bato. Kidlat! Nanginginig si Amara habang nakatingin sa dalawa. Hindi niya maintindihan bakit tinawag silang mga traidor. Anong ibig sabihin noon? At bakit tila galit na galit ang nilalang sa kanyang ama? Amara! Sigaw ni Lucian habang pilit tumatayo. Huwag kang makinig dito! Ngunit bago pa siya makalapit biglang nagsimulang lumiwanag ang simbolo sa noo ng halimaw. Kasabay noon ay may mga larawang pumasok sa isip ni Amara. Mga alaala. Nakikita niya ang isang malaking templo, mga tagapagmana ng lunarya. At sa gitna ng mga ito ang kanyang ama. Kasama si Lucian. Ngunit hindi sila naglalaban. Tumakas sila. Nanlaki ang mata ni Amara. Sa likod nila ay may mga tagapangalaga ng lunarya na sugatan at sumisigaw. At sa harap ng tarangkahan unti-unting bumubukas ang napakalaking pinto ng kadiliman. Hindi! Bulong ni Amara habang nanginginig. Biglang naputol ang mga alaala. Napahawak siya sa ulo niya habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ano? Iyon? Mabigat ang mukha ni Lucian. Amara, totoo ba iyon? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bangin. Tahimik si Lucian. At ang katahimikang iyon ang pinakamasakit na sagot na maaari niyang marinig.
Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Amara. Si Itay tumakas. Hindi ganon kasimple. Pero nakita ko. Muling umungol ang dambuhalang tagapangalaga. At ngayon, sabi nito, bumalik ang dugo ng mga nagtaksil upang tapusin ang nasimulan. Hindi kami mga traidor, sigaw ni Lucian. Ngunit hindi nakinig ang nilalang. Muling nagliwanag ang katawan nito habang nagsisimulang manginig ang buong bundok. Nanlaki ang mata ni Kidlat. Hindi maaari. Ano na naman? Sigaw ni Amara. Biglang napatingin si Kidlat sa malayo. At sa unang pagkakataon nakita ni Amara ang takot sa mukha ng kanyang bantay. Paparating na ang hukbo ng mga anino. Nanlamig ang dugo ni Amara. Mula sa kailaliman ng kagubatan unti-unting lumitaw ang daan-daang pulang mata sa dilim. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng mga nilalang ng anino sa buong kabundukan. At sa gitna ng lahat unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na presensya. Mabigat, malamig, nakakatakot. Muling bumukas ang maitim na usok sa pagitan ng mga puno. At mula roon lumabas si Morvac. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa likuran niya ay may isang nilalang na nakabalot sa mahabang itim na balabal. Hindi makita ang mukha nito. Ngunit sa paglapit nito biglang nagliwanag ang kwintas ni Amara ng napakalakas. Kasabay noon ay nanlaki ang mga mata ni Lucian at sa unang pagkakataon nawala ang tapang sa kanyang mukha. Hindi maaari. Nanginginig na napatingin si Amara sa kanya. Sino siya? Hindi agad sumagot si Lucian dahil tila hirap siyang paniwalaan ang nakikita. At nang alisin ng misteryosong nilalang ang hood ng balabal nito, parang tumigil ang mundo ni Amara. Dahil ang mukha ng taong nasa harapan nila ay mismong mukha ng kanyang ama. Wakas,